Nalubog po kami sa utang dahil sa tapal system sa mga lending apps. Bukod pa sa mga tao at kamag-anakan na aabot ng almost 2 million. Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome muli sa ating pong panibagong episode dito sa Payong Kapatid! At syempre, nagbabalik na naman po ang inyong online tambayan kung saan salita ng Diyos ang ating kinakapitan. Ako po si Berwin Mayley, kasama po natin si Kuya Bong Saking, Kuya Erwin Elevaso at Ate Pepper. Yan. At syempre sa lahat po ng viewers, maraming salamat po for joining us today online. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe, follow now sa ating mga social media channels, Facebook, YouTube, Spotify. Inaanyayahan din namin kayo. Ipadala niyo po yung mga tanong po ninyo sa NGL link na nasa caption po dyan. Mababasa niyo po sa comment section. At anonymous po ito mga kapatid. Huwag niyo ilalagay ang inyong mga pangalan. Oh, mga kuya, mga ate, kamusta ba bulsa natin ngayon? Butas. Yun! Ako napakarami dahil hindi ko mapagkasya index. Ate Pepper, By God's grace. God is good yun, talaga. ayos. Peram naman. Hindi, ito po kasi meron tayong mga katanungan. Ano? Dito po, patungkol nga po ito yun sa mga financial confession mula po sa ating NGL, Kuya Bong. Unahin ko na po, ha. Ito po. Hello po. Hello. Gusto ko lang po mag-seek ng advice. Nababother po kasi ako na may times nangihingi yung mother-in-law ko sa husband ko. Malaki naman sahod mo, di ba? Pengi ako. Ganun po ang sinasabi nung kanyang mother-in-law. Considering na may work naman ang mother-in-law ko. At hindi din naman po ganun din kalakihan ang sahod ng husband ko. Paano po ito? Yun. Kuya Erwin, paano ba? Alam mo, dapat din talaga magbigay ng konti kahit na paano sa magulang. Ituturing natin yan parang regalo, ganyan, o bigay. Yung mga iba, consistent yan. Tuwing sweldo, nagbibigay sila kahit na konti sa mga magulang nila. Pero pag yung panghihingi, parang hindi dapat magsimula sa mga parents yan. Kusang loob yan ng anak. Yan. Kung humihingi sila, sasabihin nila mas malaki naman ang sahod mo. So sabihin mo, malaki din naman ang gastos ko. Ganyan. So may pamilya ka na kailangan unahin mo. Yan ang ipaalam mo sa iyong mother-in-law. Tsaka Kuya Erwin, may trabaho po yung mother-in-law. Kumikita po yun. Pero yun nga, medyo sumasama loob siguro ng babae na humihingi pa rin sa kanya. Lalo talagang kuminsan yun talaga ang isa sa mga conflict sa marriage. Yung nakikialam o nag-i-intrude o nagdidikta yung mga in-laws. Makasabat lang din. Ano? Kasi una-una, ito yung mga basic principles sa buhay mag-asawa ha, para maintindihan natin. Nung nagpakasal ka, sabi nga, you are to live, diba? Your father and mother and cleave to your wife. So it is advisable na maintindihan mo that your priority ay yung pamilya mo na, yung asawa mo na, ganyan. Priority yon. Kaya lang, ang problema lang dito, hindi ibig sabihin that you are no longer parang bound to honor your parents. So, kailangan mo i-honor pa rin sila di ba? Kaya yung sinasabi ko Erwin, napakaganda na, kusang loob mong gagawin yon. Pwedeng isama mo sa budgeting mo yon, na pinag-usapan nyo at pinag-agrihan ninyong mag-asawa. And ang problema lang, pag hindi rin kasya yung iyong mga kinikita, yung tapang sapat-sapat lang sa inyong pangailangan. So, ipapaliwanag nyo din sa magulang nyo yun. Ngayon, kung tutulong naman yung husband mo doon sa siyempre, wag mo lang ipilit. Normally, dapat kayong dalawa nag-uusap diyan kasi pera niyo ng pareha yan eh. No, hindi lang yan sweldo ng asawa mo. So pag-uusapan yung dalawa yan. Kaya pero kapag yung asawa mo ayaw, hindi ganoon. Halimbawa kasi hindi siya sumusunod sa Diyos. Huwag mong ipilit kasi mag-aaway talaga kayo niyan. Ang magiging sanhipan ng away nyo, siyempre may relasyon yan sa nanay niyan. Mahal niya yung nanay niya rin. So,
aawayin ka nun. Dapat maging kasiyahan mo na lang, ipag-pray mo kung ikaw yung Christian, ikaw yung nasa Panginoon Diyos, pag-pray mo na pagpalain yung asawa mo at maging maluwag sa iyong, maging generous din ikaw na tulungan ang nanay mo. O, nanay mo na rin yun eh. Hindi naman nanay niya lang yun. Nanay mo na rin yun kasi isa na lang kayo. Di ba? Ngayon, yung issue na kumikita naman, kung talagang mapilit lang ha, wag mo na, kunya talagang asawa mo rin, hindi nag-a-agree sa gusto mo, maging kasiyahan mo na. Pag-pray mo sa Lord, maging kasiyahan mo rin ang mapagpala ang mother-in-law mo bilang nanay mo na rin. Yun. Para gumaan yung iyong kalooban. Tapos idalhin mo na sa Diyos. Lord, kayo na lang po magpalit ng mga kasi out of our respect for our mother, ganyan, inaabot namin ito. Kasi mas yung bibigay ka, galit ka rin eh. Mas, ikaw ang nasasaktan, ikaw mahirapan. Ako, ang isa sa mga practical guides na ginagawa ko, gumawa ka ng, pag-usapan ninyo yung budget, gumawa kayo. Yung mga expenses nyo kada buwan, meron yan yung mga, na dapat bayaran, meron na pwedeng ipagpaliban na lang sa ibang panahon. Yung mga dapat bayaran, siguro, ang inuuna ko yung tithes sa simbahan, pagbibigay. Nakalaan na yun. Pangalawa, siyempre, yung mga expenses sa bahay, kuryente, pagkain, tubig, ganun. After all this, mga kailangang bayaran, saka mo lang didesisyonan kung magkano ibibigay mo sa magulang mo. Kasi pwede naman ipagpaliban yun. Sabi mo, may trabaho yung nanay mo eh. Kung walang matitira, di ipaliwanag mo na lang sa nanay mo. Tama po yun, Kuya Bong, Kuya Erwin. O kaya, halimbawa, dumating naman yung panahon na kayo naman ang gipit, hiraman mo rin yung mother-in-law mo. Sabi mo, ikaw naman, pengi naman ngayon. Sabi mo, biro lang. Ate Pepper, ikaw. Ako ganun din po eh. Diba? Alamin mo muna po yung priority mo, lalo na't kasal ka. Unahin mo yung pamilya mo, then ipaintindi mo po sa in-laws mo na kung kailan mo lang pwedeng mabigyan, kailan lang, kumbaga parang, sabi nga po din sa Bible, di ba, ang inheritance, galing daw po yan sa magulang. Minsan po kasi na-oblige na yung mga kabataan or yung anak po nila na hingan sila ng hingan. Yun po. So, baliktad din. Yes. Kaya naalala ko lang, mayroong instance sa amin, na nanghiram ang mother-in-law ko. Kasi siguro emergency. Eh di, nagpaalam yung asawa ko sa akin. Kasi yun ang dapat eh. Nagsabi siya. Kaya lang, naibigay na niya. Sabi ko, ba't mo pinahiram? Kulot sila lahat, pati yung mother-in-law. Binibigyan ng mother-in-law, hindi pinahihiram. Huwag mo nang singilin. Yun, iyak yung mother-in-law kasi. Kasi minamahal mo yan, nanay mo yan eh. Tama rin po Hindi yun. dapat yan. Ngayon, ang Diyos naman, nagpapalit naman yan. Kumbaga, kayang paltan ng Diyos yun. Hindi naman yan, hindi ko ripot ang Diyos sa bagay na ganyan. Kaya nga, it's better to give than to receive eh. Napakaganda po nung Kuya Bong. Yung bang, imbis na antingin mo yung maging pabigat, pagpalain mo pa, di ba? Mahalin mo pa lalo. Yes. Tama. Nanay mo rin yan. Saka, minsan dumarating talaga yun. Minsan naglalambing lang din sila kasi. Di ba? Kaya sila nagsisimingit. Naglalambing lang eh. Anak, baka naman, ganon. Kaya kahit may kita na sila, masarap din kasi pakiramdam na binigyan ka na anak mo, di ba? Masarap din pakiramdam na yun eh. Kaya sinasabi ko to kasi may mga anak din ako eh. Joke lang. Nakikita. Baka, alam na, maalala man lang nila ako. Di ba? Joke lang. Di lang po yun. Ayan, may pangalawa pa po tayong katanungan. Sige. Sabi niya po dito, magandang gabi po sa inyo dyan sa Pinas. Ako po ay working here in Qatar. Nais ko lang po humingi ng payo about sa mga investment naming mag-asawa na tinatanggal ng Panginoon. May 2 properties na po kaming naunsyame. Pinag-pray naman po namin, kung surrendered ako kay Lord, bakit naiinggit ako sa iba? Ang daming issues, no? Hindi investment, inggit, at saka, kasi ito, yung investment muna pag-usapan natin. Yung investment na tinatanggal ni Lord, dapat linawin natin muna ng mabuti. Anong ibig sabihin ng tinatanggal ni Lord? Yung bang investment ay nalugi?
yung bang investment na to ay property na kung saan na narimata, mga ganun, ano? Kasi pagka ganun mga issues, dapat lilinawin mo, baka meron kang maling pag-manage noon sa ano, na hindi necessarily tinanggal ng Lord, kundi tinuturuan ka ni Lord. Kasi the Lord disciplines those whom He loves, eh. So, baka tinuturuan ka niya how to handle your properties properly, yung investment properly. At saka, part of learnings din yun eh, yung investment, kasi depende talaga, ang daming klase investment, no? May mga investment na yun ay nawala, tuition fee mo yun para matutunan mo. Kaya maraming sa simula talagang nalulugi, pero pagka nag-breakthrough na, panalo na eh, ganyan. Pero talagang inaaral kasi yun. Kung investment yan, pinag-aaralan ng mabuti yan bago yan pinapasok. Kaya maraming naloloko sa ganyan. At minsan, ang kadalasan na sa akin ng panloloko, madalas yung nagpapakilang kapatid mo, you trust the person, close kayo, tapos only to find out na, siyempre, bababa mo lahat ng radar mo yan eh. Bababa mo lahat ng yung mga basic, yung standard operating procedure. Bababa mo, kasi nga, kaibigan mo eh, o kaya kapatid mo, o kaya kapatiran mo sa Panginoon, di ba? Yun ang madalas mga nanloloko. Pero once you invest, maliwanag sa'yo na you're willing to lose them. Kasi ang investment, win or lose yan eh. So dapat, willing ka to win, willing ka to lose. Ganun talaga ang buhay. Kaya ang galing ng advice ng Bible, no? Ikakalat mo yung investment mo sa 7 basket. Para kung masira man sa isa, hindi meron ka pang iba. Parang ganun. Ngayon, yung namang isa, yung sabing gano'n, pinag-pray naman namin, surrendered ako kay Lord. Bakit naiinggit ako sa iba? Ayun. Kaya ka naiinggit kasi hinahambing mo lagi sa iba yung sarili mo. Sa halip na magpasalamat ka sa meron ka na binigay ng Diyos, tingin ka ng tingin doon sa wala ka, tapos nakikita mo sa iba meron. So kasi ang paghahambing or comparison o yung comparing, yung talagang nagke-create ng inggit yan. Kaya ang kailangan, matuto tayo. We need to learn to be content. Kasi alam mo, blessing yun eh. Content is a means of great gain. Kasi biro mo, bilang kontento ka na, di ba? Si Lord naman nagpo-provide ng for us to enjoy life. Kaya, isipin natin, learn to count our blessings. Name them, sabi nga sa kanta, name them one by one. Para lagi tayo nagpapasalamat. Para kontento tayo sa anong binigay ng Diyos sa atin. Pero hindi tayo kontento mag-improve sa gustong mangyari sa atin ng Panginoon Diyos as an individual. May tingin ko parang contradiction dito. Pag sinabi mo, surrendered ako kay Lord, bakit ako nainggit sa iba? Para kung nainggit ka sa iba, paano masasabi na surrendered ka kay Lord? Oo. Tama. So yun, isuriin mo na sarili mo. Kasi pag surrendered kay Lord, si Lord ang joy mo eh. Oo. Tsaka, diba? may peace ka, may contentment ka, yun. At saka po, Kuya Bong, Kuya Erwin, Ate Pepper, kapag pinag-pray mo siya, hindi mo siya pinag-pray dahil gusto mo kagad kung ano yung pinag-pray mo, makukuha mo. Yes. Kaya mo siya pinag-pray kasi si Lord masusunod. Kaya tama yung sabi ni Kuya Bong. Pwedeng tinuturuan tayo eh. Pinag-pray mo naman, ipagkatiwala mo sa Diyos. No, Kuya Bong, no? Kasi ang tanda natin, yung investment hindi atin kay God yan. Yun pa. Diba? Kay God yan. So lahat ng financial na meron tayo belongs to the Lord. So kung pagbubutihin natin yan, dahil para sa Lord. Para sa pag-advance ng kanyang kingdom. Ngayon, kung hindi naman natin inalagaan din, talagang may consequence eh. Hindi naman, yan ang basic rule ng ng buhay eh. Whatever you sow, you reap, di ba? Ayun. Ayos, Ate Pepper, no? Okay. Okay. Ito po, meron pa. Umuulan po Meron ng Oo. umuulan po ng mga katanungan po ngayon. Ito po, ang pangatlong tanong po natin. Nalubog po kami sa utang dahil sa tapal system sa mga lending apps. Bukod pa sa mga tao at kamag-anakan na aabot ng almost 2 million. Paano po kaya ang dapat gawin sa mga illegal online lending apps? Illegal. Na may pananakot public shame at hindi willing makipag-payment arrangement na kahit na willing ka naman magbayad. Yan na. Ako eh. Galit. Mabigat to. Mukhang ikaw yata yan. Hindi po, may kakilala lang po ako. Kakilala mo. Pepe-pray po namin. Opo. Mabigat to. Paano nga? Kuya Bong, Mahirap ka kalagayan. Ayan.
etong nagbibigay tayo ng payo, hindi lang natin pinapayuhan yung kapatid na nagtatanong. Nagtuturo din tayo ng sistema para hindi na rin mahulog yung iba. Iba. Una-una, ingatan ninyo, wag na wag niyong solusyonan ang utang ninyo ng isa pang panibagong pagkakamali na uutang na naman. Oo. Yung tinatawag niyong tapal system. Sa sa technical term namin yan sa finances, kiting. Uutang dito, ililipat pababayad dito, tapos yung patuloy lang utang na utang, walang tigil yan. Ngayon, paano ko na ito matatapos? Di ba? Paano ko na matatapos? Siyempre, may mga bagay na hindi mo pwedeng hintuan. Pero kailangan, ang tawag nila yung snowball effect, na kunin mo yung pinakamalaki o pinakamaliit na kaya mo nang bayaran. Para yung nabayaran mo na, yung interest nun, ililipat mo na sa panibago, babayaran mo na rin. Kumbaga, huwag ka magdadagdag ng utang. No, kasi magbabayad ka naman talaga lahat no? Unahin mo nang tapusin yung dapat kaya mo nang tapusin. Yon. Pagkatapos doon, ililipat mo na sa pangalawa. Tapos sunod ang pangatlo. Hanggang sa maubos lahat yan. Huwag kang magdadagdag ng utang. Tapos maglilista ka kung ano meron ka. Lilista mo ano yung pwede kang mabuhay na hindi mo naman kailangan itong bagay na ito. Pwede mo itinda, di ba? Pwede mong i-convert sa cash para pambayad. Iba naman, pati yung mga ginagastos mo, lista mo lahat ng ginagastos mo, baka pwede namang hindi ka na muna Starbucks, ganon. Mag-Starbucks ka na muna, parang ganon. Kasi makita mo kung nakatipid ka, baka pwede ka naman munang wag mag-Jollibee, mag-Angel's Burger ka, buy one, take one. Halimbawa lang, no? What I'm saying is, tingnan mo ano yung mga pwedeng alternatibo. Kasi kailangan magbaba ka ng lifestyle mo Opo. Iba kasi, hindi nagbababa ng lifestyle. Ganun pa rin yung lifestyle nila. Kung makagastos, parang akala mo milyonary pa rin. Parang ganon. Hindi marami kang utang, akala mo pera mo yun No? So, yun na nga, nabibigyan ka ng wisdom ng Diyos para mabayaran mo na yung utang mo. Yung ano yung kaya ng bayaran, tanggalin mo na para mabawasan na siya. Tapos ilipat mo hanggang sa mabubuo mo rin yan, matatapos mo din yan. Ang mahalaga, totoo sa puso mo na magbabayad ka. Kasi whoever borrows and does not pay is wicked, sabi ng Bible. Kasi the wicked borrows and they do not pay. Yun ang malungkot. Gusto mo bang ibilang sa mga yun? Opo. Oo nga. Yung mga who does not pay. Si Judas lang yun. Kuya Bong, ako po nakaka-relate po ako dito kasi talagang nabaon din po kami sa utang nung araw. Kaya lang, tama po talaga yung sinabi ninyo na hanggat meron ka pang pwedeng ibenta, isuko, magtiis ka, ibenta mo na yon. Sa amin po, Kuya Bong, ultimo bisikleta. Bisikleta ko. Medyo branded din po. Sinuko namin. Talaga? Mga bag po ng asawa ko. Mahilig po siya sa mga bag. Na-invest namin, mga branded. Binenta ho namin. Yung bahay ho namin na bagong tayo nun, hindi ho namin nalagyan ng sopa. Puro monoblocks. Wala ho kami kasing pera kasi baon nga kami sa utang. Hanggang sa ultimo yung bahay na talagang pinagdasal namin, na talagang kala namin, blessing na to, sinuko ho namin talaga, Kuya Bong. Nangupahan po kami sa mas maliit. Ultimo po yung kotse namin, Kuya Bong. Binenta ho namin. Kailangan namin. BMW po. Hindi po. Hindi. Binenta rin ho namin. Nag-tricycle ho kami. Nagtiis kami, Kuya Bong, talaga. Sa totoo lang, makabayad lang po sa utang. Yes. Kailangan ho talaga yun Kailangan mo ibaba yung sarili mo. At tama yung sabi ni Kuya Bong, huwag tayong feeling mayaman pa rin. Di ba? Kuya Bong, no? Kuya Erwin? Tapos po, ang matindi kasi nito, Kuya Bong, kaya nakaka-relate po ako, Ate Pepper, yung online lending app na sinasabi nilang illegal. Talagang yun talagang nananakot yun. Kasi syempre, nabaon ka na sa utang, may nag-offer nito, hindi mo alam, illegal pala, eto ka na ngayon, nahabol ka na. May batas ba doon? Wala si attorney, no? Na-miss ko bigla si attorney. Shout out, Bakit uutang ka ulit? Hindi kasi totoo po yan Marami pong online lending app na talagang pahiramin ka. Pero pag hindi ka nakabayad, grabe po yung interest. Yes. Tatakutin ka. Paano ba yung mga ganun? Yun nga may mga lending app talaga na hindi naman talaga legit. Talagang ano lang yung fly-by net o kaya talagang nandiyan lang yan, illegal na nag-exist. Una, yung public shame, harapin mo na lang. Wala naman talagang mangyari dyan. Naalala ko tuloy yung meron akong naalalang kwento Sa lugar nila, kung ano yung kasalanan mo, itinatatu sa noo.
O, nagnakaw yung mga kapatid ng tupa. Di lagay dito, ST, ship thief. Di ganun, di pinatakbo yan, hinihiya sila, ship thief. Yung isa, hindi nakayanan, yung kapatid, umalis, pumunta sa ibang lugar. Pero yung isa, tiniis, ship thief, pero nagbabago buhay, ganyan. Tapos, yung paglipas sa ilang panahon, yung kuya, yung lumipat, umalis, meron na naman nakaalam na yun din yung kung saan yung galing siya. Doon, ship thief, lipat na naman. Pero yung naiwan sa kanilang bayan, nagbagong buhay na talaga. Naging mabuti. Yan. Mamayang konti, may bisita, merong dayuhan. Sabi ganun. Bakit yung mamang yun, may tattoo na ST doon sa taas? Nalimutan na ng bayan na kung ano ibig sabihin. Sabi niya, hindi rin namin alam. Siguro ano yan, sa sobrang bait, kaya saint. Saint. Na dating ship thief, napalitan ng kahulugan, saint na. So, ganun din. Parang, yung hiya na yun talagang mangyayari. Kahit anong minsan, harapin mo na lang. Tapos, talagang, magbayad ka na lang, ayusin mo na lang, tiis-tiis na lang sa kahihiyan. Tsaka, matuto ka sa pinanggalingan mo. Iwasan mo na yung mga utang. O kasi alam mo ang utang, parang kumukuha ka ng isang bagay na hindi mo pa kinita eh. Yun. So di ba rin yung discontentment din yun. So matuto tayo na mabuhay tayo kung ano yung lang nandiyan dyan. Ang mga pwedeng utangin talaga lamang, siyempre, mga yung assets na nag-appreciate, no? Kasi nag-appreciate yun eh. Kunyari, lupa, inutang mo, mabayad ka. Yung value for money, isipin mo, ano na yan. Katulad nung dati kami, nung nangutang kami, yung bahay namin. Nabili namin ng 9,000 per square meter. So ngayon, ano na siya? 42,000 per square meter. So ang laki na ng nilaki. Pero inutang namin yun. Pero namin bayaran yun. Tinapos talaga namin bayaran. Kung pinagbebenta ko yung lahat ng mga ari-ari ang hindi naman siya ganun ka-priority. Kaya sa halip na 15 years bayaran yung bahay, 6 years lang tapos na kami sa biyaya ng Diyos. Ate Pepper, bago yung inaano mo niyan, natutunugan ko na may babasahin ka ng Pero tanong. last Kuya na Bong, to. eto po, patungkol na sa utang. Last na po ito, Ate Pepper. Yung pong utang na dinaanan namin, tiis-tiis ika nga ni Kuya Bong, ni Kuya Erwin. Totoo po yun. Alam nyo, na-realize ko, ang dami ko rin kasing mga pananalita na punong-puno ng kasinungalingan. Mga hiniramang kong tao, yung mga ginastos ko, lahat yun, kasalanan ko lahat eh. Hindi ba? Kasalanan ko lahat yun. Marami akong mga nakausap na tao na sige, babayaran kita. Pero lahat yun hindi ko nagampanan. Kaya tumatak sa akin na I have to face that consequence. Even my family, tinamaan ng consequence na yun. Kasi, Oo, napansin ko. Di mo napansin, minsan hirap kami maniwala sa'yo. napansin ko nga kuya mo eh. Hindi, totoo po yun eh. So, mahirap talaga. Kailangan daanan natin yan. Tas tawag tayo ng tulong sa Panginoon. Yes. Ayan, huling tanong na lang po. Sabi niya, worker po ako sa isang kantina ng school. Tumagal na po ako ng 18 years. Binigyan po ako ng tungkulin ng boss ko para mamahala sa pagpapalago. Kaya lang po, nakikita kong yung expenses ng amo ko ay parang hindi na tugma sa nararapat dahil parang personal na ang mga resibo. May time na gusto nang magpaalam dahil may mali. May time daw na gusto niya na magpaalam. Ngunit dahil may edad na ang amo ko ay hindi ko po kaya at hindi kaya ng konsensya ko na iwan siya. Dapat po bang mag-quit na lang ako? Siguro yung mga personal na Expenses na sasama na. Sasama. Hirap na. Ito, tingin mo dyan, Ate Pepper? Di maglaan ka na lang ng ng amount para sa personal na expenses ng amo mo. Sabihin mo, ganito na lang gawin natin kasi hindi tama yan. Hindi maganda. Baka masilip tayo ng BIR. Pinaghahalo natin yung expenses ng business at saka personal expenses. Kaya ganito gawin natin. Sige, maglalaan tayo. Pero hanggang dyan ka lang. Kasi baka naman kung personal, kunyari emergency expenses yun. Hindi mo maiwasan. Tama yun. Kasi una,
nandun naman no? Mukhang may naman kayo, malapit naman kayo sa amo, Oo. di ba? Bakit hindi kayo mag-usap? Heart to heart. Sabihin mo lang na, amo, alam niyo po, ganyan. Sabihin mo totoo, mag-apila ka. Ngayon, kapag nagalit, yun, saka mo lang sabihin na, yung mungkahin ninyo na pwedeng, baka gusto mo naman, ganito na lang. Sweldohan na lang din kita para yung personal mo expenses, yun. Para mai-accounting ko na meron kang sweldo. Di ba? Ibabawas yun sa amin. Ngayon, pag nagalit pa rin at hindi pa rin pumayag, o di ganito na lang, kukunin ko na lang yung kantin, alis na kayo dito. Inangkin. Saka doon mo na lang siguro mungkahi, pero pinag-iisipan mo na mabuti, no? Na kasi ikaw din, mawawalan ka rin ng trabaho. Pero sa totoo lang, kapag na-mismanage na yung finances ng kantin, malulugi din yan eh. Kaya paalang-alang sa may-ari, naaawa ka at may edad na, linawin mo na sa kanya kasi gusto mo naman din na mapangalagaan din yung kanilang interest. Oo. Tsaka sabihin mo sa kanya, pag nagpatuloy malulugi yung kantin na ina-manage mo. So pare-parehong lulubog. Lahat kayo lulubog. Tsaka sa kanya naman yun. Oo Actually, nga. nag-show pa nga siya ng care na Yes. Pero minsan kasi, kinikim-kim natin yon. So, ang dami na natin naiisip, baka naman namali lang ng bigay na resibo, hindi natin alam eh. Pero what I'm saying is, communicate. Yes. Open it up para maliwanag, para hindi tayo nag-a-assume. Kasi minsan, yung assumption natin, alam niyo, ito lang walang tamang akala eh. May naisip na ba kayong tamang akala? Dami nga namamatay sa akala. So, ganun din yon. So, wag nating, linawin natin. Hindi na masamang linawin. Okay, Ate Pepper, mga kapatid, mga kuya, iba talaga pagkausapang pera po, talagang umiinit po yung talakayan natin. Kaya sa lahat ng ating mga manonood, sana po ay meron po kayong napulot na aral sa ating diskusyon sa iba't ibang kwento at totoong mga tanong po ito mula sa ating NGL. Okay? So ngayon po, dadako na tayo, Kuya Erwin, sa ating mga payong kapatid. Umpisa na, Ate Pepper. Yes, sa akin po, ang lahat po ng choices natin ay may consequences at lagi po nating tatandaan na may Diyos po tayo na tutulong sa atin. And in Luke chapter 16 verse 10 po, if we can be entrusted with the small things, we can also be entrusted with the bigger things. And if we are dishonest with the small things, ganun din po tayo sa malalaking bagay. Nakikita po ng Diyos ang lahat na ginagawa po natin. And the highest character would always be integrity po. Tama. Kuya Erwin, ikaw. May nagsabing sa akin, siguro kinote niya to sa Biblia o sa isang libro, sabi, neither a borrower nor a lender be. Huwag kang mangutang o huwag kang hanggat maiwasan huwag magpautang. Neither a borrower kasi magiging alipin ka niya kung borrower ka eh. Kung lender naman, baka malugi ka. Marami kang mga risk na involved. Kaya imbis na magiging lender ka, giver na lang. Imbis na magiging borrower ka, sabi nga ni, owe no man anything except to love one another, sabi ni Paul. Enough. Ayun ang magandang utang. So, okay lang yan. Sa akin naman po, mga kapatid, ako po, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nangutang. Puwera ho sa bangko noon na rin. Ang siguro ang encouragement ko po at payo ko po sa lahat ng nanonood, subukan po natin ang Panginoon Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya. Ako po hanggang ngayon, dinadaanan ko po ito. Hindi ko alam saan ako kukuha bukas, hindi ko alam saan ako kukuha sa susunod na araw, pero patuloy akong sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Never pa ho kami nagutom. Sa totoo lang, kaya maganda yung paalala sa atin ni Kuya Bong na hindi nagkukulang ang Diyos eh. Hindi, tingin lang natin talaga na kailangan nating bayaran, kailangan natin mangutang, pero hanggat maaari, subukan po ninyong magtiwala at magtiis sa Panginoon Diyos. Makikita natin at mararamdaman natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo dumadaan sa samot-saring pagsubok. Alam mo ninyo, ito nakakatuwa sa Panginoon. Naparito siya para managana ho tayo. Sabi niya, I came that you might have life and you might have it abundantly.
Ang ibig sabihin nun, yung masaganang buhay. Yung masaganang buhay, yung makabuluhan. Kaya ho, ang Diyos, ang hangad po niya ay yung pangangailangan natin, siyang sumasagot. Ang sa atin, ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, ang inuuna natin. Kaya ho, nakakatuwa pong maisip na lahat na meron tayo, hindi atin, sa Diyos. Kaya dapat, ingatan natin ang paggamit nito at pagkamit nito. Pag nakamtan natin sa tamang paraan, sa paraan ng Diyos, at pag ginamit natin sa kaparaanan ng Diyos, hindi ho tayo pagkukulangin ng Diyos. Kasi kanya naman yun eh. Kaya naalala ko, sabi nga ni Kuya Erwin, ang unang bahagi para sa Diyos, ang kanyang tithes and offerings. Ang ikalawang bahagi, yan pa. Sa amin po, ang prinsipyo namin, ganun din. Sa bawat 10 piso, piso agad sa Panginoon Diyos. Yun ang sa mga bata. Piso agad para sa investment savings. Piso agad para saan? Para sa emergency savings. Tapos piso agad para saan? Para sa benevolent savings. Yung pagtulong. Ngayon, yung nalalabing pera, yung 6 na piso, anong gagawin mo doon? Doon ka lang gagastos. Doon ka mabubuhay. Parang, titiisin mo ngayon yun. Wag mo isipin na marami kang extra. Yung natitirang pera, doon ka para maging kontento. At magugulat ka. Pagdating ng panahon, yung naipon mong papiso-pisong ganoon, ay lumalaki. At magugulat ka na lang na, wow, pwede mo nang ma-invest ng tama, dadami ulit, tapos yung bagay ng pang-emergency, hindi ka agad nag-aalala. Di ba? Dahil nga, nakahanda ka. Kasi ang Diyos, sabi ng Panginoon, nagbibigay siya ng talino eh. Di ba? Kaya, sabi niya, and He gave us the spirit not of timidity, but of sound mind. Kaya, basahin yung Bible. Ando doon po mga prinsipyo, paano po gamitin ang salapi, at paano kumita, paano po yung tamang pagkilos, paggamit nito, at hindi ka ho pagkukulangin ng Panginoon Diyos. At higit siyempre, tulad na sabi ni Berwin, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi siya yung tatay natin eh. At alam nyo bang nakakatuwa? Dahil hindi lang ho limitado ang Diyos sa sweldo, hindi siya limitado sa mga binibigay, marami siyang paraan, as in infinite ways in providing for us. Naalala ko tuloy si Elijah. Nung nagkaroon ng tagutom, ang nagpapakain sa kanya, ibon, at karne pa, at tinapay ang dinadala. Isipin nyo, kosher pa yun. Hindi yan basta-basta kinatay lang. Paano yan? Saan kukuha ng karne yun? Di ba? Biruin nyo yun, special yung kanyang meal. Tapos noong siya'y pakainin ng balo ng saripat, last na yun. Alam niyo naman, pag last na, save the best for last. Di ba? At yun ang kanyang pagkain. What am I trying to say? Ito po ang sinasabi natin. Ang Diyos has infinite ways of providing for us. Amen. Sa Kanya tayo magtiwala. Huwag nating manipulahin ang sarili natin, ang ating sitwasyon. Magpasakop tayo sa Kanya. Talaga bang ang Diyos ang may-ari ng iyong lahat ng bagay tungkol sa iyo? Kung hindi pa, hindi siya ang Panginoon mo. Pero kung siya ang Panginoon mo, lahat ng yan ay sa Kanya na. Maging ikaw ay sa Kanya. So, sa oras na ito, pagpipray namin kayo, pero inanyayahan din namin kayo na isuko niyo yung buhay niyo sa Panginoong Hesus. Sapagkat at siya lang din ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat po na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng katalinuhan. Yes. Kung paano yung pinatalino si Solomon, kaya nyo rin pong gawin yun kahit sino sa amin. Kung kailangan namin ito. Kasi kayo nagsabi na if we need wisdom, we can ask you, Father God, and you will give it to us generously without finding fault. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa mga kapatid namin nagtanong, tulungan nyo sila, bigyan sila ng wisdom. Yes. Kung nabaon man sila sa utang, salamat Panginoon Diyos, na mas higit na marami kayong Panginoong kayamanan, Panginoon Diyos, para ito po'y mabayaran. Kayo nagsabi na, my God, sabi nga ni Paul, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Bahagi po sa pangailangan namin, Panginoon, masagot ang mga mali naming desisyon noong nakaraan. At salamat po, Panginoon Diyos, na kayong tatay namin, na handa pong tumulong sa amin, handa hong solusyonan ang problema namin upang kami po'y maging mabunga sa mga palatuntunang itinalaga niya para sa amin.
Kaya po sa mga nanonood po sa amin, I pray na matutunan ng bawat isang isuko ang mga buhay nila sa inyo. Na Panginoon Diyos, maranasan lang ibig sabihin ng pagiging tagasunod ninyo. Salamat po aming Ama na ang sino mang gumagalang sa inyo ay kailanman hindi po mapapahiya. Kaya Panginoon, binibigay namin sa inyo ang mga nakikinig at gayon din ang bawat sa amin at gayon din sa mga nagtanong nang kayo po ang siyang mga laga, kayo po ang magtustos sa kanilang mga pangailangan tulad ng pangako niyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright. Nako, grabe, no? Alam nyo, yung mga narinig yung mga tanong, ayun, ang dami talaga mga hamon sa buhay. Kaya naman, ang payo namin sa inyo lagi, ano man ang pagdaanan nyo, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan nyo po ng payo, nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!